Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuloy sa paglilingkod sa mga Pilipino sa kabila ng inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Kinikilala ng Malacanang ang karapatan ng lahat ng Pilipino na magsampa ng reklamo lalo't bahagi ito ng democratic process na itinatakda ng konstitusyon. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hahayaan na niya ng palasyo ang paggulong ng angkop na proseso para dito. Nagpahayag naman ng tiwala ang Malacanang sa Kongreso na gagawin nito ang mandato nito alinsunod sa batas ng mayroong katapatan, integridad at pagsunod sa rule of law. Ayon sa palasyo, sa kabila ng reklamong ito, si Pangulo Marcos mananatiling nakatutok sa pagtatrabaho at pagsiserbisyo sa mga Pilipino. Hindi rin po ang Pangulo makakapag-design yan, pero base po sa ating pagkakaalam, maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kung pag-uusapan natin yung sinasabing kidnapping ng dating Pangulo Duterte, ito ay sinasabi natin case of first impression. So wala pa pong nagdidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basihan sa ngayon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkumpleto at inaugurasyon ng Antique Airport Development Project ang magpapalakas sa turismo, magpapaginhawa sa mga pasahero at magpapasigla ng aktibidad pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa inaugurasyon ng bagong passenger terminal building, administrative building at iba pang pasilidad ng Antique Airport, binigyang diin ng Pangulo na bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na masigurong magiging mabilis at maginhawa ang biyahe sa Antique. Ayon sa Pangulo, sa pagbubukas ng bagong passenger terminal building, pinalawak ang kapasidad mula 64 passengers patungo sa 360 passenger capacity. Dahil dito, magkakaroon ng mas maayos na serbisyo sa paliparan kabilang ang organisadong check-in procedures at mas komportable na ang mga biyahero. Iyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis ito mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Sama-sama, itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan maginhawa ang pamumuhay, maunlad ang pamayanan at matatag ang ating bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Administrasyong Marcos Jr. target na makapagpatayo ng mahigit 300 rice processing systems ngayong taon para pandagdag sa naunang 100
at 52 RPS sa buong bansa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Ignoransya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ng mas mataas na kalidad ng bigas at gagawing mas madali ang trabaho nito para sa mga magsasaka kasunod ng bagong tayong rice processing system sa Hamtik, Antique. Ayon sa Pangulo, ang konstruksyon ng rice processing system ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing moderno ang pagsasaka sa bansa. Layunin din itong tiyakin ang seguridad sa pagkain na isang mahalagaan niyang haligi ng kanyang agenda para sa agrikultura. Sa kabuuan, ayon sa Pangulo, ay nakapagpatayo na ng rice processing system ang administrasyon ng 152 sa buong Pilipinas at gagawin anyan tuloy pa ito. Targetan niyang makapagpatayo para sa taong ito ng higit sa 300 pa na magagamit sa pagpapatuyo, paggiling at pag-iimbak ng palay gamit ang makabagong teknolohiya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Together, nakapagtayo na tayo ng 152 nito sa buong Pilipinas. Pero hindi pa kami tumitigil. Next year, this year, how many do we Sa drying system, sir, Yeah. mga 370. by this year, magtatayo pa tayo ng mga 300 plus na drying system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang perpektong halimbawa ng paglago ng bansa sa tulong ng Public-Private Partnership Program o PPP, ang SUMAG Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Occidental. Ani Pangulong Marcos, malaki ang ginagampanang papel ngayon ng PPP para sa strategic infrastructure development, gayon din sa pagtiyak na masusolusyonan ang long-term water challenges sa bansa. Dagdag pa ng punong ehekutibo na ang 1.5 bilyong pisong investment sa pamagitan ng shareholder equity na sinusuportahan ng Climate Fund Managers at ng Development Bank of the Philippines o DBP ang patunay ng matibay pa rin at malakas na investor confidence sa bansa, lalo na sa mga infrastruktura na may inisyatibang nakatuon sa climate resilient infrastructure. The SUMAG water treatment plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. With a capacity to deliver up to 75 million liters of potable water per day, this project will benefit about 100,000 households, roughly 500,000 residents. Ladies and gentlemen, projects such as the SUMAG water treatment plant remind us that as long as we work together, we can transform our communities for the better. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling sisimulan ng gobyerno ang pag-validate sa libu-libong flood control projects makaraang madiskubre ang maling coordinates na ginamit para maberipika ang mga proyekto. Dahil dito, naligaw ang mga inspection team at posibleng natakpan ang tunay na lawak ng umano'y ghost project sa bansa. Ayon kay DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, sa 337 projects na sinuri, 291 o 86.35% ang natunton, mahigit 50 meters ang layo mula sa published coordinates habang ang ilan ay natagpuan 2.14 kilometers mula sa dapat nitong lokasyon. Aniya, sa 10,238 flood control projects na ininspeksyon ng validation teams, lumalabas na karamihan ay napunta sa maling lokasyon dahil sa maling coordinates. Sinabi naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakulangan sila ng oras para maisumite ang lahat ng kinakailangang datos sang-ayon sa hinihingi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na listahan ng mga nakumpletong flood control projects sa lalong madaling panahon.
Aside from coordinates that we are talking about, there are many informations that we have already also submitted to the Office of the President with regard to the projects that we have submitted. We have submitted where the project is, which agency or district office. The name of the project is the same project that would have appeared in the General Appropriations Act. The name of the contractor, the date, the amount of contract, the amount of bid. So all this information has been included in the submission to the Office of the President. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, positibong kinilala ng dalawang bagong testigo na sina alias Joy at Maria na ang kontraktor na si Curly Discaya ang umano'y nakaharap nila habang naghahakot ng mga gamit sa bahay sa South Forbes Park. Ayon sa dalawa, mismong si Discaya ang nagsabi sa kanila na si House Speaker o si dating House Speaker Martin Romualdez ang nakabili sa nasabing ari-arian. Mariin namang itinanggi ni Discaya ang paratang at sinabing hindi pa raw siya nakapunta kailanman sa South Forbes Park. Sina alias Joy at Maria ay mga tauhan ng business socialite o businessman socialite na si Rico Ocampo na dating umanong umuupa sa naturang bahay na binili ni Romualdez. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there? He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out. Alias Joy at Maria. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, diretsahang sinagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson ang ilang kritiko na nagsasabing walang nagawa ang Blue Ribbon Committee tungkol sa issue. Ayon kay Lacson, ilan sa mga nabunyag sa kanilang pagdinig ay nagresulta sa pagsasampa ng kaso sa ilang mga personalidad. Kabilang dito ang mga naging pahayag ng mga dating Bulacan 1st District Engineering Office Head na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang tinaguriang BGC Boys. Sa pagdinig din ng Blue Ribbon, nilabas ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang testimonya na nagsangkot sa ilang politiko at personalidad sa kontrobersiya. Pinunto rin ni Lacson na sinundan ng kanilang komite and money at paper trail at naisiwalat ang mga modus ng in-house contracting, bid rigging, padded contract cost at license renting. Nagresulta rin aniya ang mga natuklasan sa Blue Ribbon Committee sa reforma sa national budget process. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na wala nang bawian pa
ang milyon-milyong piso na perang may kaugnayan sa maanumalyang flood control project na kusang isinuko at ibinalik sa kaban ng bayan. Ito ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida nang matanong na kung kasama sa magiging epekto ng recantation ng isang testigo ang pagsasauli sa kanya ng kanyang isinukong pera bilang bahagi ng restitution. Ani Vida, ang mismong akto ng kanilang pagbabalik ng pera ay patunay na hindi talaga sa kanila ang pera at ito ay para sa sambayan ng Pilipino, kaya kahit nabawiin pa ng mga testigo ang kanilang testimonya ay wala ni isang kusing na maibabalik sa kanila. Epekto pag nag-recant dun sa binalik ng pera, nasa gobyerno na yun. Pera ng bayan yun. Hindi na natin yun ibabalik sa kanila. Kaya nga binalik nila yun . Alam nila na hindi kanila yun . Illegal nilang nakuha yun . So, atin na yun. Sa mamamayan na yung pera yun. Na rin ang DOJ sa mga state witness na nagbabalak na bawiin ang kanilang testimonya na ito'y malinaw na paglabag sa kanilang mga sinumpaan sa Witness Protection Program. Sa ngayon, kinumpirma ni Secretary Vida na wala pang testigo ang nais bumawi ng kanilang testimonya. Pero yung recantation ay paglabag sa iyong sinumpaan at pinangako sa pagpasok sa Witness Protection Program. So far, at sana po wala mag-violate ng kanilang mga kondisyon ng pagiging state witness. Pag meron po silang violation dun sa mga kondisyon, yung terms and condition na kanilang pinasok, kasi ang kapalit nga nun, dinischarge natin sila from criminal liability. Pero pag may violation sila, buwelta tayo. Babalkan natin sila lahat. Tandaan nila, lahat ng mga pag-amin nila, kaso na sila kaliwat kanan. Justice Secretary Frederick Vida. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumpiyansa si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na matibay ang ebidensya laban sa mga akusado sa mga manumalyang flood control project kasunod ito ng pagharap ng kalihim sa Sandigan Bayan para tumestigo. Ani Dizon, hindi biro ang kanilang mga naging paghahanda upang tuluyang mapanagot ang mga umabuso at lumustay sa pera ng taong bayan. Natin kung ano ang mga tatanong lalo na nung mga abogado ni Salvi ko, pero ang masasabi ko lang, matibay ang ebidensya natin dito at sasabihin na natin yung totoo. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, handa ang pambansang pulisya sa ikakasang anti-corruption rally ng Grupong Kilusang Bayan kontra Kurakot kasabay ng ika-40 anibersaryo ng People Power sa February 25. Ayon kay PNP Public Information Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, may nakalatag na security template ang pambansang pulisya para sa nasabing kilos protesta. Ang National Capital Region Police Office naman ang mangunguna sa pagtiyak ng seguridad. Wala po, especially po dito sa NCRPO, ito po yung red and butter na police protection binibigay ng NCRPO. Lagi pong handa ang NCRPO sa pagbibigay po ng protections sa ating po lahat ng pulis ng galing sinasaluhan. PNP Public Information Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nagpalipas ng gabi sa tanggapan ng CIDG. Proseso sa kanyang pagsuko dumaan sa tamang proseso. Narito si J. Mart Gagala para sa balita.
Iginit ng Philippine National Police na dumaan sa tamang proseso ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito yung makaraang personal na magtungo si Revilla sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame kagabi para sumuko matapos i-anunsyo ng Ombudsman ang paglalabas ng warrant of arrest sa kanya ng Anti-Graft Court. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Narcates Jr., unang sumailalim sa medical procedure si Revilla bilang bahagi ng proseso. Sumunod nito ay binasahan siya ng Miranda rights at saka isinailalim sa booking and documentation bago ibalik ang warrant sa Court of Origin ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, paggamit ng legislative warrant para mapauwi ng Pilipinas si Zaldico, pinaaaral ni Senate President Tito Soto sa Department of Justice o DOJ. Ang kabang ulat, ihati naman sa atin ni Nympha Asuncion. Hiniling ni Senate President Vicente Soto III sa Department of Justice o DOJ na pag-aralan ang posibilidad na maglabas ng legislative warrant laban kay dating Congressman Zaldico. Una dito, naglabas na ng show cause order ang Blue Ribbon Committee laban kay Ko dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon kahit pa inisyohan na ito ng sabina ng komite. Pinagpapaliwanag si Ko kung bakit hindi ito nakadalo at kung hindi magiging katanggap-tanggap sa komite ang kanyang paliwanag ay saka maglalabas ng Senado ng arrest warrant laban sa dating kongresista. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Soto ang DOJ sa posibilidad na mapauwi ng Pilipinas si Ko sa pamamagitan ng legislative warrant kung ito ay nasa bansang miyembro ng Interparliamentary Union o IPU. Tugon naman ni Prosecutor General Richard Falunion, pag-aaralan nila ang posibilidad na ito sa halip na dumaan sa mas mabusising proseso ng extradition. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kalagayan ng mga overseas Filipino workers o OFWs na bahagi ng Domestic Work Pilot Program sa South Korea, pinababantayan ng isang mambabatas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa pamahalaan, partikular sa Department of Migrant Workers na agarang suriin ang kalagayan ng mga Pilipinong domestic worker na ipinadala sa South Korea sa ilalim ng isang pilot program. Kasunod dito ng pag-aaral ng Jeju National University na nagsabing marami sa mga kalahok na karamihan ay Pilipino ang nakararanas ng labis na trabaho pero mababang sahod. Ayon sa mga ulat ng mga OFW na inaatasang gumawa ng mga trabahong wala sa kanilang job description at kumikita lamang na halos kalahati ng karaniwang sahod ng mga South Korean. Sabi ni Sandaya, nakakabahala ang ganitong sitwasyon lalo't nagaganap ito sa isang maunlad na bansa na may marinaw na labor standards. Hinimok na ang DMW ng personal na i-check ang kalagayan ng mga OFW at tiyaking may agarang tulong at proteksyon na ibibigay sa kanila at sa kanilang pamilya. Nanawagan din ng mambabata sa iparating ng Pilipinas ang issue sa pamahalaan ng South Korea. Diin ni Sandanya na ang mga OFW ay hindi produkto para i-export, kundi mga kababayan na narapat bantayan at ipagtanggol ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inilulunsad sa loob ng 90 araw ng South Korean Ministry of Justice ang tinatawag na Special Voluntary Departure Program o SVDP upang hikayatin ang mga hindi dokumentadong banyagang residente ng kanilang bansa na magtungo sa mga otoridad kung sila o kung saan sila ay makakukuha pa ng mga espesyal na benepisyo mula sa naturang ahensya. Ito ang ibinahagi ni Migrant Workers Office o MWO Seoul Labor Attaché Attorney Rosemary Duques sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service.
Ani Attorney Duques, maaaring mag-avail ng benepisyo mula sa SVDP ang mga individual na iligal na pumasok sa South Korea ngunit nais nang bumalik sa kani-kanilang home countries, habang hindi maaaring makapag-avail ang mga individual na pumasok gamit ang mga pekeng dokumento o may mga kinaharap pang kasong kriminal sa South Korea. Hindi rin maaaring makapag-avail ang mga naging undocumented foreign resident matapos ang unang araw ng Disyembre 2025. Samantala, ibinahagi ng Labor Attaché na hindi na makaka-avail ng mga espesyal na benepisyo sa ilalim ng SVDP oras na lumagpas na ng Pebrero 28 ng taong 2026. So, ano po ba yung mga benefits na pwede nilang makuha, no? Kung sila ay mag-a-avail dito sa programang ito. Unang-una, makakaiwas po sila sa fine o multa. Dito po kasi sa South Korea, ay meron po silang tinatawag na fine o multa kung kayo po ay nahuli na kayo ay illegal stayer dito. At yung fine po yun will depend as to how long did you stay here in South Korea. For example, if less than 1 month po ang pagiging illegal stayer ninyo dito, ang fine po is equivalent to 1 million Korean won, which is 40,000 pesos in the Philippines. At kung over 5 years po naman ang stay ninyo, medyo matagal po ito, no? Ang fines po can exceed 30 million Korean won, which is equivalent to 121,000 pesos po. Pangalawa pong benepisyo ay yung pong suspension of entry restriction. Kumbaga, sinasabi po nila, lawas na mag-avail ka ng programa at meron ka pang intensyon na bumalik sa Korea, ay according to the program, ay pwede ka pong bumalik sa Korea. Subject to the condition, of course, na ikaw po ay muling ma-issuehan ng visa papunta dito sa bansang Korea. Migrant Workers Office o MWO Seoul Labor Attaché, Attorney Rosemary Duques. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kinandado ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang training center sa Ermita, Maynila dahil sa illegal recruitment. Inabutan ni na DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang may-ari ng training center na Buena Hotel Service na mahaharap sa kaso. Ayon kay Secretary Kakdak, modus ng training center na mag-alok ng murang training na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Makakapasa sa training ang biktima at tatagain na sa placement fee at processing fee na nagkakahalaga ng 330,000 pesos. Ang masakit dito, hindi na nabawi ang pera, hindi pa nakaalis ng bansa. Mula umano sa 1,000 biktima, 2 sa mga biktima ang nagreklamo sa DMW habang nasaksihan umano mismo ng undercover ng DMW ang illegal recruitment matapos alukin din ng training at trabaho. Ang nasabing hakbang ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na habulin ang mga illegal recruiter. Para ipasara itong Buena Hotel Services Company kasi ang findings ng ating surveillance operatives ay nagsasagawa ng recruitment without a license and worse ay nanloloko, nananaga ng kanilang mga aplikante. Ang modus nito is front nila recruitment training. Okay? For a small fee, relatively small fee, mga 4,500, aakitin yung aplikante for so-called training. So, ite-train yung tao. Purportedly, ipapasa sa training. Pagdating ng pagkapasa sa training, ayan, katulad ng mga skills na nandyan sa likod, guest relations, front desk, etc., doon tatagain ng hanggang 250,000 pesos at ire-refer processing fee, tapos placement fee,
Hiwalay pa yung processing fee, no? Magkano yung processing fee? 80,000. 80,000 na processing fee, 250,000 na placement fee. So, suma nun, mga 350, 30,000. We will strive further kasi ang gusto talaga ng ating Pangulo, masugpo itong illegal recruitment, masugpo yung panloloko at yung pagkatanyag natin bilang migration management system na naninindigan para sa regular pathways for migration ay nandiyan yan parati at yan ang tinatayuan natin. Kaya tayo may mga operation na ganito. Huling-huli sa akto nagkaroon ng surveillance operations. Doon sa bunsod ng dalawang sumbong reklamo, nagkaroon ng surveillance operations at mismong yung mga operatiba natin inalok ng trabaho. Of course, undercover surveillance operatives natin inalok ng trabaho. So talagang our own operatives witnessed the act of illegal recruitment. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ika-4 na yugto ng TerraAsia sa Pilipinas nagsimula na sa pangunguna ng Canal France International o CFI Media Development. Ang kabang ulat, ihati naman sa atin ni Jolimar Acuyong. Opisyal lang nagsimula kahapon, January 19, ang ika-4 na yugto ng TerraAsia Philippines. Ito ay isang environmental journalism training program para sa mga Pilipinong mamamahayag na pinangungunahan ng Canal France International o CFI Media Development. Sa 5 araw na pagsasanay ay tuturuan ang mga mamamahayag ng tamang paraan ng interviewing techniques, mobile reporting, digital safety at paggamit ng artificial intelligence o AI sa pangasiwa ng French journalist na si Robert Burgoyne. Kasama rin sa training ang actual smartphone interviews tungkol sa mga isyong pangkalikasan, gayon din ang diskusyon sa online privacy at digital footprint. Magtatapos ang programa sa isang national wrap-up event sa January 23 na pangungunahan ng French Embassy, kung saan ipapakita ng mga mamamahayag ang kanilang mga natutunan sa proyekto at environmental stories. Layo ng TerraAsia na gawing mas malawak at mas epektibo ang pagbabalita tungkol sa climate change at palakasin ang kamalayan sa environmental issues. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, naniniwala ang grupong Okta Research na may magandang epekto ang mga proyekto ng ating pamahalaan sa paglaban kontra kahirapan dito sa Pilipinas. Ito ay kasabay ng paglalathala ng resulta ng pinakahuling tugon ng masa o TNM survey ng Okta Research kung saan bumaba ng 17 percentage points ang self-rated poverty sa survey noong December 2025 patungong 37% mula 54% noong September 2025. Ito ang maituturing na pinakamalaking single quarter improvement na naitala ng Okta Research. Sa kaparehong survey, bumaba ang naitalang self-rated food poverty ng 19 percentage points noong December 2025 sa 30% mula 49% noong September 2025. Ayon kay Okta Research President Professor Ranjit Rai, isa sa mga dahilan kung bakit naging ganito ang resulta ng pinakahuling TNM survey ay ang pagbuti ng sitwasyon sa poverty alleviation programs ng pamahalaan. Siguro maganda ang sitwasyon sa pera, maganda ang sitwasyon sa mga poverty alleviation programs ng gobyerno. Mas marami ho nakaramdam. Ayun nga lang ho, hindi lang ho dun sa self-rated poverty, pati ho sa access sa pagkain ho. Gumanda ho yung access sa pagkain. Fry, mahalaga na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng pamahalaan upang lalong mapababa ang porsyento sa self-rated poverty at self-rated food poverty sa bansa.
Tama naman po. Marami hong factors kung bakit ganyan gumanda ang sitwasyon. Yung ekonomiya, yung sitwasyon sa trabaho, sa kita, no? Yung sitwasyon ng access sa pagkain, no? Christmas time, alam mo yon, medyo maganda siguro yung access natin sa pagkain all over the country. At nandiyan na rin siyempre yung government programs. Okay. So importante ho talaga na tuloy-tuloy ho natin to kasi napakalaki ho ng binaba. Nakakita naman kami ng pagbaba pero hindi ho ganito na double digit. Okay. Na nearing 20% yung binaba, no? For self-rated poverty and food poverty. Tandaan nyo, 17 percentage points ho yan. Alright. May plus minus 3% ho na margin of error ho. So halos 20% decrease in self-rated poverty and food poverty. So ito ho, minimeasure natin yung pananaw ng ating mga kababayan sa estado nila. Si Okta Research President Professor Ranjit Rai. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Mga land resources ng Mariano Marcos State University gagamitin para sa development at ipagpapatuloy ang nasimulan ni Ched Chair Agrupis ayon kay MMSU President Manzano. Ang kabuulat ihatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. May tultuloy dagiti narugyan ni dati a presidente ti Mariano Marcos State University nga itangket Commission on Higher Education Chair Dr. Shirley C. Agrupis nagruna iti panakausar at ti land resources ti universidad. Iti State of the University address ni MMSU President Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. babenti MMSU Careers program nga inurgi ni Dr. Agrupis ket intuloy da daytoy iti off-campus sites. Kas ehemplo, iti barangay maipalig iti syudad ti Batak, Ilocos Norte ang maibilang at tourist destination ket pakaitak deran tupay ti observatory facility iti Bachelor of Science in Meteorology ken para iti agri-ecological tourism. Malaksid iti detoy inbatad pay ni Dr. Manzano iti operasyon ti KIST
Park Babayan ti Ascend Program, dating Pristine Program, Babayan ti inisyatibo na kadwana ni Dr. Bihorn Santos, ken Resources Management Team, ken iti supervision ni Dr. Agrupis. Dediket agbalor iti nasurok $28 million wenno katukad ti 1.7 billion pesos a proyekto ket mangnamnama ni Manzano nga aprubaran ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Durilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mag-live-in partner na provincial priority target ng La Union, arestado sa anti-drug operation. Narito si Albert Kawile para sa balita. Natiliw ti duwa nga individual nga live-in partner agpada na lista provincial priority targets gapo iti illegal a droga kalpasan tinagtipon nga operasyon nagiti panakabugi iti linteg sa jay barangay Ilisur, San Juan, La Union, Edicalman, Enero 19. Ti operasyon ang nangrugi dagarup alas 5:40 ti bigat ket indawluan ti Regional Special Enforcement Team ti Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 1, agraman nagiti personnel manipod ti La Union Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, PIDEA Region 1 Seaport Interdiction Unit 1, San Juan Police Station ken La Union Maritime Police Station. Nabigbig dagiti suspect ang may sa 43 anyos a family driver. Ken di live-in partner na 43 anyos nagtratrabaho kas caretaker ken liaison officer ti maysa a transient house iti nasa lugar. Nakumpiskar dagiti otoridad ti 37 a plastic sachet naglaon iti 20 ket maysa a gramo ti mapapati a shabu ken 20 a sachet ti naglaon iti 20 a gramo iti mapapati a dried marijuana leaves. Nagdago piti 145,200 pesos. Kanayon na nakumpiskar pa iti 3 a plastic sachet a naglaon iti shabu residue. Iti agdama nakabalo dagiti suspect iti PIDEA Region 1 Jail Facility sa Camp Diego Silang, San Fernando City, La Union. Ken sumangoda iti kaso may bata iti Section 11 ti Republic Act 9165 sa balipay mawawagan ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dako naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Borongan City Health Office nagsagawa ng HIV/AIDS Awareness and Prevention Campaign sa mga mag-aaral ng St. Mary's College. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Ang Borongan City Health Office in Malangpuson nga nagdumara hin HIV or AIDS Awareness and Prevention Campaign nga mga estudyante sa St. Mary's College sa Borongan hadi pala maihang gayon. Ang nasabing aktibidad na himugso ang pinaagin pagkaurusa han Borongan CHO nganhan Cope Incorporated Eastern Visayas. Ang aktibidad na nuyo mapahitas iton hibabruan mabaton iton myths ngan misconceptions ngan pagduso iton epektibong estratehiya pagpugong han HIV, particular na mga kabatanunan. Durante ang aktibidad, ginbuhat in informative lecture and interactive discussions nga nakafocus sa mga topiko, sugadhan modes of transmission, prevention, stigma reduction, nga importansya han early detection. Kaparate ng sabi nga kampanya, naghatag gihapon hin libre nga confidential HIV testing and counseling nga da mga partisipantes. Pagin ganyaran kalaw sang mahibaroan na dun ira status, sugad man makagbuhat hin mga proactive nga pitad, agod maproteran iton panlawas. Tikang Lidia Syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod Cold Storage Facility isinusulong ng pamahalang lungsod ng Maasin City. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Dalia Orit. Gisugda na sa lokal nga kagabhanan sa Maasin ang mga plano alang sa pagtukod og cold storage facility isip kabahin sa paningkamot sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o pangisdaan sa syudad.
At usaw sa ka-meeting, si OIC Mayor Maria F. Abiara sa Bandal, kauban si City Agriculturist Engineer Julius Monghe, nakitagbo sa mga hingtungdang opisina ug partner stakeholders aron hisgutan ang disugyot ng proyekto. Ang mga panagtigom nagtutok sa koordinasyon, technical nga konsiderasyon o kolaboratibong paningkamot alang sa epektibong implementasyon sa pasilidad. Tubong sa cold storage facility, ang pagkunhod sa post-harvest losses, pagpaayo sa kalidad sa mga produkto ug pagpaligon sa agricultural value chain sa Maasin City. Gilauman nga kini makatabang og dako sa mga lokal nga mag-uuma og mangingisda, ilabi na sa pagpreserba sa ilang mga ani ug dawi aron mas taas ang bili ug kita. Gipasiugda sa lokal nga kagamhanan nga ang proyekto kabahin sa padayo mga inisyatiba sa pagpalambo sa agrikultura o paghatag og lig-on nga panginabuhian sa katawhan sa syudad. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao Coffee Project ng Bukidnon, isang epektibong pamamaraan para sa climate change and ecological restoration. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Gibutyag ni Bukidnon Provincial Governor Rogelio Neil Roque nga ang sigutan ng Coffee Project sa lalawigan o sa kamaagi para sa tinguhang climate resilience and ecological restoration at tungkol sa climate risk assessment of Arabica Coffee livelihood, consequence scoring risk ranking and adaptation option workshop nga gipahigayon sa Hotel de Susana sa Dakbayan sa Valencia City, Bukidnon. Gipasabot ni Governor Roque nga ang punuan sa kape naghatag kini og talagsaong bintaha alang sa kalikupan labaw sa ekonomikanhong kaayuhan ini. Sanglit ang mga klase niini usa ka malungtarong tanom alang sa reforestation sa mga kabukayran. Ang workshop gipasayon sa Alini International nga gipunduhan sa Global Affairs Canada alang sa Governance for Climate and Disaster Resilience usa ka pakigtimbayayong diha sa pagtabang sa komunidad nga mapalambo ang ilahang mga pamaagi o programa sa pagsusi sa mga risgo sa natural katalagman, pagpakunhod, pagpangandam, pagtubag o pagbangon gikan sa may kalabutan nga mga katalagman o negatibong epekto sa klima. Gipatuman ang mong inisyatiba pinaagi sa Gov.CDR sa unom ka mga probinsya sa nasud o usa na niini ang Bukidnon. Sa Bukidnon, nasakop din ang syudad sa Balay-Balay, Valencia, mga lungsod sa Lantapan, Libuna, Maramag, Manolo Fortis, Bukidnon, Quezon, Bukidnon, Pangantukan, Uga, Talakag. Nagapartisipar usab dinhi ang mga eksperto sa National Resilience Council o mga hingtungdang opisina sa Provincial Government Office sa Bukidnon, mga insya sa DILG, DINA, DOST, DTI, DSUD, DE Academic, ingon man ang mga kooperatiba nga nagapalambo sa kapi o uban pa. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Mahalagang papel ng mga kasambahay sa lipunan binigyang pagkilala sa selebrasyon ng Araw ng mga Kasambahay 2026 ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9. Ang detalye ihahatid sa atin ni Justin Bulanon. Yakundusi al Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 el Dia del Mag-aayudanta na siyudad de Zamboanga. Mas 10 mag-aayudanta estaba naon sa barangay na mensyonang syudad, el partisipan na selebrasyon niya kundusi al ahensya. Ya konsentra el selebrasyon na diferente mga aktibidad como learning sessions, talent competition y one-stop shop services, que objeto ofrece mga servisyo kanal mga partisipante. Ya diskuti durante el sesyon acerca el mga derecho del mga obrero y el protection legal que tiene sila, y dali bastante saber acerca el violencia y harassment. Durante el celebración, ya informa también con el mga beneficiario acerca el diferente programa del gobierno. Ya participa también sila na talent competition kaya manahayla di ila talento.
El araw ng mga kasambahay este año, tiene el tema tuloy-tuloy na kwento ng pag-asa at pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. Desde la Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Puntahan naman natin ang Iligan. Governor Muhammad Khalid Q. Dimaporo isinusulong ang pagbibigay prioridad sa mga programang pang-edukasyon sa lalawigan ng Lanao del Norte. Narito si Alwin Bashir para sa balita. Nakikpulong ang maayong gobernador sa Lanao del Norte, Governor Muhammad Khalid Q. Dimaporo sa mga miyembro sa Provincial School Board alang sa usa ka makahuluganon nga school board meeting. Tumong niini ang paghimog ebalwasyon o pagripaso sa kahimtangan sa mga programa o proyekto para sa sektor sa edukasyon. Sumalak ang Governor Dimaporo, usa sa mga naisgutan sa maong tigom mawang gituo ang paghatag og prioridad sa pondo nga igahin para sa edukasyon. Apilosab niini ang pagpangandam para sa sports development sa mga atleta nagkagikan sa ilang probinsya. Naisgutan usab sa mga bagong update gikan sa Department of Education o DepEd ug ang nagkalaing-laing mga lakang aron mas mapaayo ug magpaligon pa pag-ayo ang progreso sa edukasyon sa matag estudyante sa Lanao del Norte. Samtang gibugatan og pagtagad ni Governor Dimaporo nga ang edukasyon usa ka shared responsibility. Diin padayon nga makipagtambayayong ang lokal nga gobyerno sa mga ginikanan sa matag batang nag-eskwela sa tibok lalawigan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwida Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwida Bashir mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan maging ang segmentong Balitang Sports. Sa pamagitan ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Binabati ng mga opisyal ng enerhiya ang isang malaking tagumpay sa layunin ng bansa na palakasin ang seguridad sa enerhiya matapos matuklasan ang bagong natural gas reservoir sa Malampaya East 1 o MAE-1, 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Platform. Kumpirmado ng Department of Energy o DOE na naglalaman ang MAE-1 ng tinatayang 78 bilyong cubic feet ng natural gas na may paunang test flow na 60 milyong cubic feet bawat araw at may kasamang condensate.
Ito ang unang malaking tagumpay ng Malampaya Phase 4 drilling campaign na kinabibilangan din ng Camago at Bagong Pag-asa wells sa ilalim ng Service Contract 38. Pinangungunahan ito ng Prime Energy Resources Development BV kasama ang UC38, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated, isang buong Filipino technical team na kinilala sa tagumpay. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patunay ito sa world-class na kakayahan ng mga Filipino engineer at isang mahalagang hakbang para sa kinabukasan ng enerhiya ng bansa. Binigyan din niyang nananatiling kritikal ang natural gas bilang bridge fuel habang pinalalawak ng Pilipinas ang renewable energy, ina-upgrade ang grid at pinapalakas ang energy storage. Tiniyak niyang magiging disiplinado ang pamahalaan sa pagharap sa oportunidad na inuuna ang kapakinabangan ng mga Pilipino at pangangalaga sa kalikasan. Sinabi naman ng Prime Energy na nadagdagan ng humigit kumulang 30% ang natitirang recoverable reserves ng Malampaya. Tinawag nitong panalo para sa sambayanan ang bagong tuklas at muling iginiit ang pangako nitong buhayin ang lokal na natural gas sector. Nagpasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng Service Contract 38 at sa pagpasa ng Philippine Natural Gas Industry Development Act na nagbibigay ng katatagan at kumpiyansa para sa patuloy na eksplorasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nito tatalikuran ang automotive industry ng bansa. Ito ay sa kabila ng mga kumakalat ng maling impormasyon kaugnay ng pag-veto sa isang probisyon ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program sa panukalang 2026 General Appropriations Act o GAA. Sa magkasanib na pahayag ng economic managers, nilinaw ng Department of Finance kasama ang Department of Budget and Management at Department of Trade and Industry na ang naturang veto ay hindi nangangahulugan ng pag-atras ng suporta ng pamahalaan sa automotive industry. Ani nila, nalala o tilang available ang mga umiiral na pondo sa ilalim ng 2025 GAA upang matiyak ang maayos, legal at responsable ng pagbabayad ng mga obligasyon sa ilalim ng CARS program. Bagamat hindi naisama ang fiscal support sa arrears sa 2026 GAA, maaari pa rin bayaran ang mga obligasyon sa pamamagitan ng augmentation mula sa savings ng Department of Public Works and Highways alinsunod sa batas. Samantala, iginit naman ni Finance Secretary Frederick Go na malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuparin ng pamahalaan ang mga pangakong ibinigay sa mga investors. Ayon kay Go, sisiguruhin na mababayaran ang mga lehitimong obligasyon alinsunod sa batas at kakayahan ng pondo ng bayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI para sa $800 milyong na South Luzon Container Terminal o SLCT sa Bawan, Batangas, isang malakihang proyekto na inaasahang magsisimula ng commercial operations pagsapit ng taong 2028. Ayon sa ICTSI, ipatutupad ang proyekto sa loob ng 2 taon at inaasahang magiging isa sa pinakamalalaking container gateways sa bansa.
Kapag operational na, magdaragdag ang SLCT ng 2 milyong 20-foot equivalent units o TEUs sa taunang kapasidad ng ICTSI na magpapalakas sa logistics network ng Southern Luzon. Layunin ng terminal na ilapit ang port capacity sa mga manufacturing at export hub upang mabawasan ang logistics steps, mapabilis ang lead times at magbigay ng mas maraming opsyon sa mga shipper. Ang lugar na kasalukuyang Bawan International Port ay ginagawang makabagong terminal na kayang tumanggap ng ultra-large container vessels. Magkakaroon ito ng controlling depth na hanggang 18 metro para sa mas malalaking barko at mas maasahang scheduling. Sasaklawin ng Phase 1 ang Marine Works at pagtatayo ng 25-meter quay na may superposed Panamax quay cranes. Nakatakdang magsimula ang konstruksyon sa Mayo 2026 hanggang Setyembre 2027, kasunod ang pagdating ng container handling equipment sa Agosto 2027. Magkakaroon ng terminal ng paunang kapasidad na 800,000 TEUs kasama ang 11 ektaryang container yard, 4 na remotely operated quay trains o cranes, 8 rail-mounted gantry o RMGs sa 4 na lanes, 10 shuttle carriers at sariling operations at engineering facilities. Magtatayo rin ng substation at power systems para sa matatag na operasyon. Iniulat ng ICTSI ang malakas ng performance mula Enero hanggang Setyembre 2025 kung saan tumaas ng halos 19% ang net income dahil sa mas mataas na cargo volumes at port revenues. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Management Association of the Philippines o MAP na makatutulong ang matagumpay na pag-host ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN upang mapabuti ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang investment landscape. Sinabi ni MAP President Donald Lim na ang ASEAN Summit ay isang napapanahon o pagkakataon para ipakita ng Pilipinas ang liderato nito sa rehiyon sa iba't ibang industriya na maaaring magsilbing tulak sa pambansang kaunlaran. Bumaba umano ang kumpiyansa ng mga investors noong nakaraang taon dahil sa pagbabago ng pandaigdigang kalakalan at paghihina ng paggalaw ng ekonomiya sa iba't ibang kontrobersya. Ayon kay Lim, hindi lamang pagbawi ang kailangan ng bansa kundi mas mahalaga ang muling pagbangon. Binigyan din niya na hindi dapat iasa lamang sa gobyerno ang hamong ito at kinakailangan umano na aktibong partisipasyon ng pribadong sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Martes, ika-20 ng Enero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 40 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 24 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 53 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 62 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 78 sentimo. Nasa 69 na piso at 18 sentimo ang euro, 42 piso at 84 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 84 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga chikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpakita ng tapang at galing si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang debut sa Australian Open, ngunit nabigo siyang makalusot matapos ang 3 set na pagkatalo kay Alicia Parks ng Estados Unidos, 6-0, 3-6 at 2-6 sa harap ng masiglang crowd sa Melbourne nitong Lunes. Mabilis ang naging simula ni Ayala na tila may home court advantage habang sinasamantala ang sigla ng mga manonood. Kinuha ni Ayala ang unang set matapos malusutan ang 8 break points sa opening game na nagsilbing buwelo para kunin ang 6-0 na panalo. Ngunit unti-unting nakabawi si Parks, ang world number 99, gamit ang kanyang malakas na serve at agresibong laro. Nakuha niya ang unang 3 games ng second set. Bumawi si Ayala para itabla ang score sa 3-all, ngunit muling umarangkada si Parks upang itulak ang laban sa deciding set. Sa ikatlong set, agad na binasag ni Parks ang serve ni Ayala at muling nakabreak sa kritikal na ika-7 game na naging turning point ng laban. Lumaban pa si Ayala sa ika-8 game at nakakuha ng 2 break points, ngunit isang backhand sa net ang nagbigay ng panalo kay Parks. Nagtapos si Parks na may 12 aces, 40 winners at 10 double faults. Susunod niyang makakarap ang 19th seed na si Carolina Muchova. Samantala, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala dahil lalaban pa siya sa doubles kasama ang Brazilian na si Ingrid Martins sa Martes kontra kina Magda Linet at Chuko Ayoyama. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling bahagi pa rin ng rain or shine si Bo Belga matapos pumirma ng 1 taong contract extension na magbibigay daan para sa kanyang ika-15 season sa PBA. Kinumpirma ng koponan ang balita nitong Lunes, Enero 19. Bagamat 39 anyos na, mahalaga pa rin ang papel ni Belga sa Elasto Painters, lalo na matapos ang pagre-retiro ni Gabe Norwood sa pagtatapos ng Philippine Cup. Inaasahan siyang magbibigay ng karanasan at veteran presence sa frontline na kasalukuyang kapos na roster ng koponan dahil sa knee injuries ni Keith Datu at Luis Villegas. Sa bagong kontrata, 1 season na lang ang pagitan ni Belga para pantayan si Norwood bilang pinakamatagal na naglaro para sa franchise na may 16 na taon. Limitado man ang kanyang minuto sa nakaraang All-Filipino Conference kung saan nagtapos ang rain or shine sa ika-2 pwesto. Hindi nagamit ng koponan ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals at 2 beses na tinalo ng Meralco na nagpahinto sa 4 na sunod na semis appearances ng ROS. Ang pagpapanatili kay Belga ay nagbibigay ng stability para sa koponang nasa yugto ng pagbabago, umaasang ang kanyang veteran leadership ay makatutulong sa pagbalik ng rain or shine sa mas malalim na playoff run. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinulak ng Malacanang ang malawakang modernisasyon ng sports facility sa buong bansa matapos ihayag ni Executive Secretary
Ralph Recto, na magsani-puwersa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Sports Commission o PSC para paunlarin ang mga pasilidad at palakasin ang athlete development. Ayon kay Recto, tugma ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagtaguyod ng world-class Filipino athletes at gawing mas kompetitibo ang Pilipinas sa larangan ng sports. Matapos ang isang pulong, kinumpirma ni Recto na nagkasundo ang dalawang ahensya na pabilisin ang pagtatapos at pag-upgrade ng mahalagang sports infrastructure sa iba't ibang reyon. Layunin ng kooperasyon na mabigyan ang mga atleta ng tamang pasilidad, sapat na suporta at maayos na training environment. Kabilang sa mga prioridad ang Ilocos Norte Sports Institute and Research Building na magkakaroon ng training venues para sa bowling, gymnastics, badminton, sepak takraw at iba pang sports. Bibilis din ang pagdevelop ng General Luna Convention Center sa Siargao bilang Specialized Water Sports Academy para sa surfing, coastal rowing, beach sprints at dragon boat racing. I-upgrade din ang Siargao Sports Complex upang magkaroon ng basketball, volleyball at badminton courts, rubberized track oval, athletes dormitory at convention center. Sa Mindanao, gagawing regional training center ang Zamboanga City Sports Complex para sa Zamboanga Peninsula. Samantala, sa ilalim sa rehabilitasyon ang Athletic Bowl sa Baguio City bilang regional training center ng Cordilleras na magkakaroon ng track and field oval, grandstand, Olympic-sized pool, tennis courts at iba pang pasilidad. Ayon kay Recto, ang mga modernong pasilidad na ito ay magpapalakas sa sports tourism at magbibigay daan para sa Pilipinas na mag-host ng mas maraming international competitions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi sa entablado ng kompetisyon kundi sa loob ng silid-aralan, muling hahakbang sa bagong yugto si Heidelin Diaz Naranjo. Ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa ay magiging instructor sa UP Diliman College of Human Kinetics upang magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng atleta at coach. Matapos ang kanyang huling laban sa 2025 SEA Games, ilang buwan ding naghanda si Diaz Naranjo para sa bagong papel. Magtuturo siya ng 2 physical education o PE2 weightlifting classes sa darating na academic year. Sa panayam sa UP, sinabi ni Diaz Naranjo na nais niyang mas maraming Pilipino ang makaunawa at bigyan ng halaga ang weightlifting, lalo na't regular na itong event sa palarong pambansa. Matagal niyang isinusulong ang grassroots development na pinatibay pa na magsilbi siyang bilang technical director ng weightlifting sa palaro noong nakarang taon. Bagamat batikan sa sports, aminado siyang baguhan sa pagtuturo. Kaya nitong buwan, dumaan siya sa Teaching Effectiveness course sa UP Diliman, isang pagsasanay na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at mas malinaw na approach sa paghawak ng klase. Wala pa siyang pahayag tungkol sa pagre-retiro, ngunit ang bagong tungkulin niya bilang guro ay nagsisiguro na mananatili ang kanyang impluwensya sa weightlifting, mapili man niyang bumalik sa kompetisyon o ituon ang sarili sa paghubog ng mga susunod na kampyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magsasagupa muli ang dalawa sa pinakamatagumpay na koponan sa PBA Philippine Cup, ang San Miguel at Token Tex, ngunit parehong papasok sa serye na may iniindang mga injury. Ang Beermen na nagwagi ng 7 sa huling 15 All-Filipino titles, kabilang ang makasaysayang 5-peat mula 2015 hanggang 2019, ay target ulitin ang kanilang panalo noong Season 49 kung saan pinigilan nila ang Grand Slam bid ng tropang 5G. Determinado naman ang TNT na may 4 na kampyonato sa parehong panahon na makabawi. Ngunit parehong may mga injured na players ang dalawang koponan.
Sa San Miguel, patuloy na nagpapagaling si 9-time most valuable player Junmar Fajardo mula sa shoulder injury na nakuha niya sa semifinals kontra Barangay Ginebra. Gayunpaman, tiniyak niyang unti-unti siyang bumubuti at handang sumabak sa mabigat na finals. Sa panig ng TNT, hindi makakapaglaro agad si RR Pogoy dahil sa hamstring injury na tinamo niya sa semifinals laban sa Meralco. Umaasa siyang makakahabol siya sa mga susunod na laro, lalong numipis ang backcourt ng TNT dahil wala rin si Jason Castro sa buong conference dahil sa knee injury. Hindi naman nagpapadala sa mga pagsubok ang tropang 5G. Ayon kay Ray Nambatak, na hindi nakapaglaro sa nakarang Philippine Cup dahil sa groin injury, handa siyang makatulong sa finals. Bubuksan ng San Miguel ang Best of 7 final series nito laban sa Talk and Text sa Miyerkules ng gabi na gaganapin sa Inari Center sa Antipolo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayos. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Artista. Ramdam na ramdam ni Ivana Alawi ang di umano'y higop ni Joshua Garcia. Ito ang inamin ni Ivana nang ipakilala ulit siya bilang mukha ng face product line ng isang sikat na beauty brand. Grabe raw talaga si Joshua, hindi raw niya inasahan na ganon kalakas ang higop nito. Higop King ang bansag kay Joshua ng iba dahil ganun nga raw ang style nito sa mga kissing scene. Magkatambal sina Ivana at Joshua sa unang pagkakataon sa romance drama na Love is Never Gone na kauna-unahan ding Filipino teleserye na kinunan sa bansang Morocco. Inanunsyo ito kamakailan ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment sa isang video teaser kung saan ipinasilip ang ilang mga eksena nila na kinunan sa nagagandahang mga lokasyon sa Morocco. Ipalalabas naman ang Love is Never Gone ngayong 2026. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, walang katiting na pagsisisi si Claudine Barreto sa naging relasyon nila ni Mark Anthony Fernandez. Ito ay sa kabila ng kung ano-anong intriga sa kanilang nakaraan. Ganito ang nilalaman ng birthday post ni Claudine sa kanyang naging karelasyon, quote and unquote, "Belated happy birthday to my first love, my first everything, especially my first heartbreak. I said this before and I say it again, if I were to live my life all over again, I'd still choose you to be my first." Yan ang pisa niya. At proud daw siya sa aktor at hindi niya raw naisip na magiging friends sila ng kanyang ex. Quote and unquote, "I'm so proud of the man you have become. I never thought I'd be ever friends with my ex, but Mark definitely is the exception. A true gentleman with one of the kindest soul I have ever met." Nagpasalamat din siya na hindi ito nagsalita ng masama laban sa kanya at meron pa nga siyang pa-I love you. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan na po ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Naison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, at maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding makinig sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.